Nako, Senator Dante Marcoleta, kinatatakutan na ang paparating na pangalawang hearing dito sa Blue Ribbon sa gagawin sa Huwebes, no? Paano ba naman? Ni-lockdown po bigla ang Senado. Oh, talaga ba? May banta ang Senado kaya ni-lockdown? Talaga ba? Ha? Dapat nyo pa ginawa yan, na? Doon kayo kay Bato pa lang, doon pa lang, na alam nyo magkakagulot. Umuwi kayong 11 kayo, na hindi nyo alam, na alam ng staff ni Senator Marcoleta at kayo hindi nyo alam, at umuwi na kayo, doon pa lang dapat nag-lockdown na, di ba? At doon pa lang dapat may pagbabanta na. Eh ngayon pa kaya, di ba? Palusot lang yan. Kung meron man dapat ipagkabanta, yung nakaraan din June po, natandaan nyo, hearing ni Senator Marcoleta, ha? Anong ginawa? Di ba? Kung meron man propaganda, banta man, yung hearing nyo rin, meron din yan dapat. Kasi mag-hearing kayo ng June 8, tama, di ba? Pero wala naman nangyaring banta. Wala naman nangyaring kaguluhan. Unang-una, andun yung ating mga kapulisan. Mga kapulisan, ito po, nakikinig ko kayo. Ha? Etong mga to, duda sa inyo. Ha? Duda na sa inyo itong mga to. Hindi na alam kung, ayan ang sasabi ko sa inyo. Ha? Sa pagkakataong ito, mga kasundaluhan, mga kapulisan, huwag kayong kakampi. Ha? Makinig kayo sa taong bayan. Kung sino tong mga to. Kung sino mga ginagawa ng mga to. Ano na ang mga ginagawa ng mga to. 'Di ba? Para sa sabayan natin. 'Di ba? Ito dapat to tayo mga kapulisan o sino man sa ahensya ng gobyerno. Etong mga to, hindi dapat sundin na to mga to eh. Hindi ko sinabi sundin niyo sila sa Senator Marcoleta. Wala kayong susundin. Manindigan kayo sa tama. Kapag tama, doon kayo. Di ho ba? Ano ba ang tama? Alam niyo naman kung ano tama eh. 'Di ba? Hindi ko sinasabing kampenyo si Cayetano o kampenyo si Marcoleta, kampenyo sila Soto o kampenyo kung sino man. Manindigan kayo sa tama. Etong mga to, iba na ang kinikilos. Hindi ho talaga. Soto, sang-ayon sa lockdown kung may bantas niya sa seguridad ng Senado. Alam nyo, napakahalaga ng napakahalaga ng hearing sa gagawin sa Huwebes eh. Mas mahalaga yun kaysa dito sa naunang hearing nila Senator Marcoleta na 18 Marines. Bakit? Kasi dito, mapapasok yung Brave 18 at Fearless 14. Ito, tinawag din ang Fearless 14 ito. Pero may karagdagan 14 pa, sinasabi nila ata Marine din to eh, mga sundalo eh. Ayaw nga tawagin mga Marine eh, nasasaktan sila eh. Ito ang katotohanan eh. Di ho ba? Ano ba tawag niya? Ex-Marine, di ba? Sasabihin nila, ang sabi nila, bodyguard o bagman ni Saldi. Okay, sige, granted, very good. Bagman ni Saldi. Bagman ni Saldi pala to eh. Eh di ba't alalong imbestigahan? Di ba? Di mas lalong pang ano to, pag-igihan sa mag-iimbestiga, ba't pa di siya niniwala? Di ba? Ito po nangyayari talaga. No? Dito na ito inihila ng iba. Takot na sila dahil may papalabas at may tatawagin si Senator Marcoleta, hindi lang Fearless 14. May tatawagin si Senator Marcoleta, napakahalagang tao na titistigo na laban sa katiwalaing ito. Kaya ang gagawin nila, kunwari lockdown. Ewan ko saan nila nakuha yung salitang, hindi ko alam kung saan nila nakuha yung lockdown na yan. Hindi ko alam saan nila nakuha yung may banta daw sa Senado. Ito ang ipinapahiwatag ni Senator Tito Soto matapos lumabas ang ulat na may natanggap umanong impormasyon mula sa NBI, ang pamunuan ng Senado tungkol sa posibleng security threats sa loob ng Senate Philippines. Premises pala. Saan mo nakuha yan, Gatchalya? Saan mo nakuha yan? Sige nga! Gumagawa sila ng sarili multo para yung multo na yon ipanakot sa tao at para yung mga multo na yon isisi kay Senator Marcoleta. 'Di ba? Yan ang iisipin niya. 'Di ba? Yan ang iisipin ng sambayan ng Pilipino, gusto nila maisip sa tao. O sige na, larga na. Sige siya na, panalo na kayo. 'Di ba? Panalo na kayo. Pero huwag kayong mag-alala, may sorpresa. May sorpresa taong bayan. Isang mapayapa at prayer lalim pagtitipon. Isang sorpresa to. Hindi ko na matiis eh. 'Di ba? Hindi ko na matiis eh. Hindi ko naman, secret lang. Ayoko sabihin. Secret lang. Yeah? Sagad nyo na. Sagad nyo na yung pinakapiga na katwiran nyo. Wala silang katwiran eh. Wala nang mapiga sa kanilang katwiran eh. Ano mapiga sa kanilang katwiran kundi pagkatakip? Nakaraang tungkol sa lindol, hihiring hininto. Ngayon naman may hearing sa Huwebes na ganito may lockdown. Hanggang kailan lockdown? Hanggang 10 hanggang 11. Kung saan yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta, bari matuloy. Kaso lockdown. Sa bagay, hindi naman natatakot si Senator Marcoleta. Diba? Hindi kami natatakot sa inyo. Kayong mga mastermind, makinig ka. O nakikinig ho kayo. Hindi kami natatakot. Tandaan nyo ho yan. Sa tama kami.
Lalo na binabastos nyo ang reliyon ng bawat isa. Binastos nyo ang reliyon ni Joel, binastos nyo sila Kibuloy, binastos nyo ang reliyon ni Senator Marcoleta. Pambabastos ang ginagawa ng mga to. Pambabastos ang ginagawa ng mga to. Iba na ho to mga to, wala ho sa sarili to mga to. Biruin mo, pati ba naman Diyos binabastos nila? Yung matandang tulpo. Sabihin ba naman kay Senator Marcoleta pakainin ng dinuguan? Wala masama doon Wala masama doon. Kung sa pananampalataya ng pag-uusapan. Pero yung tono ng kanyang pananalita, di ba? Alam niyo naman, ang tagal ng doktrina yan sa member ng INC. Tapos nagulat na gulat pa kayo, ay ganun ba? Gulat na gulat pa sila. Hindi pa pinapanganak ang lolo nila. Doktrina na yan doon sa Iglesia ni Cristo. Yung bawal kumain ng dugo. At hindi naman aral ng Iglesia yan. Aral ng Biblia na sinusunod lang ng Iglesia at ng ibang relihiyon. Hindi ho ba? Pinapaliwanag ko lang, bonus ko lang to sa matandang tulpo. Nagsabi, na si Senator Marcoleta iniinsulto tungkol sa dinuguan daw. Pinapakalat niya, ini-influensya niya yung mga tao. Ito, aaralan ko lang po siya ng konti, papayuhan ko lang po siya ng konti. Magbasa ho kayo ng Biblia. Di ba? Umidad na ho kayo ng ganyan, mag-80 na ho kayo. Hanggang ngayon, hindi nyo pa alam sa Biblia yan. Inutos daw ni Kristo, linisin lahat ng pagkain. Inutos lahat ni Kristo, linisin lahat ng kakainin, pero may pinagbawal siya. At yun ang sinusunod ng Iglesia ni Kristo. Hindi nila aral yun. Biblia nagturo noon, sinusunod lang nila. Kaya ano ibig ko sabihin? Yung tulad din nangyayari ngayon, yung quorum ng 12, sinusunod nila yung Constitution na nakasulat. Ganon din ang paniniwala sa Biblia, sinusunod nila yung nasusulat. Kesa yung haka-hakat damdamin. Kesa yung ginagawa nyo school bukol, wala siya nasusulat. Parehas wala Una, walang pananampalataya. Pangalawa, wala na nasusulat sa Constitution na magkukurum ka ng 12. Kaya ligaw na ligaw itong mga to Diba? Wala ka talaga mapapala kung meron ka mapapala, may makikita, may resulta maganda sa lahat ng katauhan Di ho ba? Okay, eto po siguro kaya sila mag-lockdown, Lalagyan ko siguro kasi baka magpalusot sila Baka pagbigyan natin. Sa bagay, sa 12 naman masayang-masaya na lahat Sa 12, masayang-masaya na lahat. Ano ibig sabihin nun? Masaya sa katwiran. Sa 12. Di ba? Hindi, eto alam nila may surprise na witness si Marcoleta na hindi nila akalain. Pero bigla nagkaganito. Ang galing no? Okay, sige. Pagbigyan na natin yan, Pagbigyan na natin yan, yung 14 na Marines na yan. At ito na po. Painggan natin ang kay Senator Dante Marcoleta sa kanyang pahayag. Pasensya na kayo hindi ako galit Hindi tayo nagbabanta at hindi din tayo nagsisindak. Yun po ay isang figure of speech, mga sinasabi ko lahat. Para po lahat ay atentibo at syempre mabuksan ang kaisipan ng bawat isa nakikinig sa atin na kung ano talaga ang nangyayari dito sa ating bayan. Na dapat lahat tayo, hindi po pwede walang pakialam. Kailangan may pakialam tayo. Lalo na pinag-uusapan yung kinabukasan ng tao, itong sambayan natin, ekonomiya, napilit nilang winawasak. Di ho ba? Etc. Unahin daw lindol, sabi ni Erwin. Unahin muna ang lindol, itigil muna yung mga ganito. Bakit? Yung bahaba araw-araw dati, tinigil nyo ba yan? Hindi Bakit nung lumindol, tumigil kayo? Ano pinagkaiba ng trahedya ng lindol sa trahedya ng baha? Di ho ba? Ano pinagkaiba niyan? Ibig nyo pala sabihin, nahanap lang kayo ng gusto nyo pagkakataon na kalamidad na titigil kayo? Mamimili lang kayo, ano kaya gusto namin kalamidad? Alam namin, lindol. Sige, tigil muna lahat kasi lumindol. Paano yung binaha? Paano yung nasunugan? Parehas naman yun Binagyo. Baha buong syudad. Hanggang ngayon, may mga lugar pa rin may tubig Diba? Ayun, wala rin yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Nawawala sila sa katwiran kasi parehas silang hindi sumusunod sa kautusan ng Biblia, sa kautusan ng batas ng Pilipinas. Yan ang nagiging resulta. Kaya ako sa inyo, mga kasandaluhan, mga kapulisan, sa mga nanonood dito, sundin nyo puso nyo, sundin nyo damdamin nyo, sundin nyo yung tama, alam nyo kung ano yung mali. Di ho ba? Yun lang po ang payo ko. Pahinga po si Senator Marcoleta. At teka lang, ano pa rin nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo.
di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala Oo naman nga ako pala, doon eh. oo nga pala, Oo. mamaya, pag-report din natin si Maro. Ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon eh, pero akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing, pero nag-adjourn ng maaga sapagkat, Ano bang oras nag-adjourn? anong oras ba? Mga alas 10, alas 11. Eh, alam nila mga kasi ganun. umabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Oh, hanggang maghapon po yung usually ang Nung hearing. kami, umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa ito nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oo. Eh, pero ang ibig ko sabihin, nakala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Bumarap pa yun. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw na nilang papasukin sa session hall Aba. at sila na yung mismong nag-adjourn. 'Di ba? Ang daming dahilan, 'di ba? Nandoon na yung 18 Marines. Ha? Pader na pagitan, ha? Pader na lang pagitan. Tapos sasabihin mo hindi pumunta 18 Marines. Tapos yung tao naniniwala sa'yo, ay talaga, hindi pumunta 18 Marines. Duwag talaga 18 Marines. Scripted na naman. Mo? Napapaniwala nila? O, makinig kayo mga kababayan. Kung ano nangyayari, katotohanan. Nilalabo nila yung intellectual nyo. Yung pag-iisip nyo, nilalabo na. Yung malinaw, nilalabo nila. Yung number 1, 1 plus 1, equals 3 na sa kanila. Di ba? Biruin mo, nandun na yung Marines sa Senado na, hindi pa nila imbita, imbestiga. Ayaw nila talaga. Ha? Bluff lang yun nakaraan na sinasabi nila. Bluff lang yun. Di ba? Naiimbitahan namin ng 18 Marines sa hearing, tunay na hearing. Pagdating ng June 8, ayun, hindi pala hearing, no? Consultative meeting. Di ba? Lupit, di ba? Parang niya naman, di ba, butasan? O kala ko ba tuloy? Hindi, meeting na kasi ito eh. Di ba? Anytime pwede i-postpone. Lumindol ng umaga. Biruin mo, alas 12 lang nalaman. Di ba? Doon lang sila huminto. Dapat pala, kung alam mo, lumindol ng umaga, alas 7, hindi mo tinuluyan. Kung talaga may paggalang kayo sa mga nilindol. Hindi nyo tinuluyan. O, postpone muna tayo kung anong consultative meeting o hearing man to. Postpone muna kasi kagina umaga may nilindol. Ay, hindi eh. Nag-umpisa muna sila tapos sabihin nila, hihinto nila. Di ba? Yun na sinasabi ko sa inyo. Ipinapaunawa ko sa inyo yung katwiran ang dapat ang mangibabaw. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po siya ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, aywan ko lang kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, ha? Maharap daw po sa kaso mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon po June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at Ito, painggan nyo ha, kung gano'n sila katuso ha. Gusto ko pa ulitin sa inyo to kasi gusto ko ipapuna sa inyo kung gano'n sila katuso. No talagang malapit na talaga, mahuli talaga, ito na ginagawa nila. Tuso na talaga. Tingnan mo ha. sa Republic Act number 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun, oh. Di ba? Kasi ang kinukot niya yung June 4, Sen eh. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag. Buong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Oho. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. So, ngayon, kaya Huwag ka nang makikita tawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga column sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na
ex-marines or Ex-soldiers, ex-soldiers. opo. Kung hindi, tinatawag silang... Dapat na talaga merong mag-rally. Na prayer rally Nakaka-excited na. Yeah, dapat lang talaga. Kasi yung baluktot, binabaluktot talaga. Yung tuwid, binabaluktot nila eh. Yung matamis, minamapait na nila. Ngayon, makikita mo, Ex-bodyguards na. may nakalagay, Ang tawag. mga bodyguards, bagmen, Opo. Maleta man. Cargador, maleta Cargador. man. Opo. sa mga kapatid, ang media, Mhm. ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa mga napakita sa kapatid, TV. yung media Oh. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, Ano? ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila parang may pag-aaglahi na eh. Kanina Oo. narinig ko sa mismo doon sa kanilang illegal na hearing, Mhm. tinawag silang kargador. Yan, opo. Oh. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya, halimbawa. No? Nag-tutor ka Yan, halimbawa. oo. Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. So, Ayan, opo. Sapagkat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo, Oo. nakasangkot ka ron. So, yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. At sundalo naman sila, nag-alay ng buhay nila. Oo. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, Mhm. yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundi na. walang pagkukondena. Opo. Oo. Takot na takot silang kondenahin yun. Oo. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon Oo. at mga iba pang mga pasilidad. Wag ko kayo maniniwala na walang maleta nangyari. Sila lang may gawa nun. Sila lang may sabi nun. Pag sinabi nila wala naman daw hindi totoo maleta at hindi totoo 18 Marines, ibig sabihin hindi totoo yun na walang trilyon. At totoo naman talaga may nawalang 1 trilyon mahigit. Ibig sabihin nila hindi totoo yun. Ganun lang ka. Parang ganito. Bibigyan ko example Pumunta ka sa zoo. Nakita mo malaking elepante. Tama? Nakakita ka malaking elepante. Lahat kayo nakakita malaking elepante. Lahat kayo nakakita. Siguro, pumunta kayo sa zoo, nasa 10,000 kayo nakakita ng malaking elepante. Lahat may picture pa. Uy, talagang elepante, talaga na-picturean pa. Ngayon, paglipas ng 2 taon, nagkwento ka na may elepante sa zoo. Sasabihin mo, ay hindi totoo kinukwento niyan. Hindi totoo yan. Walang elepante sa zoo. Walang ganun. Ganun katindi po ang pagharap-harapan pagsisinungaling nila. Ibig sabihin, may ebidensya na may elepante talaga doon sa zoo, sasabihin nila wala. Kahit sila nakasaksi, meron naman talaga. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon sa 18 Marines. Nakakita sila ng maleta, talaga nahawakan nila, daong palad pa nila, sasabihin nila wala. Wala. Hindi totoo 18 Marines. Hindi totoo ang maleta. Parang sa madaling salita, ang 1 trilyon na wala na nakita ng sambayan ng Pilipino ay guni-guni lang pala lahat. Yun ang gusto nila palabasin. Di ba? Na pag-aari nila. Oo. Wala ka man lang nakita nung nag-hearing kami noong June 4. Ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Oo. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Oo. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero litrato release. lang. Ang tawag na Kuya Ben, yung photo release, no? Photo release na lang. Photo release. Dalawa lang yan, kaya ayaw nila. Una, sip-sip sila sa administrasyon. Ito kami, binabalita namin, hindi namin binabalita to, sip-sip sila, kasi pag gagalitan sila ng administrasyon, sasawayin sila Pangalawa, baka hindi naman lahat sila, iba sa kanila bayad. Magkaka-split na nga, pati nga HOR Biruin mo, sa lahat karamihan sa ibang HOR, hindi naniniwala sa 18 Marines. Yung mga vlogger na bayad, hindi naniniwala sa 18 Marines. Yung Esedo, hindi naniniwala sa 18 Marines. Sino paniniwalaan nyo? Duterte? Na siya kumurakot ng pera lahat na yan?
Photo ops. Oh. So, may photo release Kuya Benny. Then, pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila. Samantalang, hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa Ay, malakas pa po yun. Oo. Ngayon, pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. Mhm. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun. Dali. Dali lang po Medyo nawala tayo. Opo. Maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Na nung magpasa sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundin na pa ng sa kanilang masamang sitwasyon. sitwasyon. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Kapag yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Paano mo mabibigyan ngayon ng isang itong nangyayari ngayon, sabi ni Senator Marcoleta, kung lahat ng bagay pagdududahan mo? Ay, pag lumabas, ay, hindi totoo yan. Lumabas si 18 Months, hindi totoo yan. Lumabas si Gutesa, hindi totoo yan. Lumabas si Diskaya, tao ni Marcoleta yan. Lumabas si ganito, tao ni ganito yan. Lahat na lang ganun, ano yun? Wala. Pag sinisisi mga congressman, sabihin, ay, hindi totoo yan. Kalaban kasi ng DDS yan. Wala na sa unawa. Unawain mo. Magulos dili ho kayo. Wala ho kayo sa katwiran. Yung nagdadala, ang kinundihan mo, kinundina mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung masama ang ginawa ko sakasakali? Yung nautusan lang na magdala, dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang trabaho, kaya sila sumusweldo. Yes po, o naman. Bakit yung tagadala? Ba't yung pinagdadalhan At saka yung ng nag-utos. sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Ibig yung sabihin si Saldi, dadakipin nyo, huhulihin nyo kasi si Saldi ang mastermind. O sige, palagay natin si Saldi mastermind na ng mga nawalang pera. Saan tinago ni Saldi yung pera? Sa bangko? Dapat makikita yun. May transaction, may AMLAC, o etc. O bakit? Ano ba ginawa nyo kay Saldi? Wala, hinahanap nyo lang. Inimbisiga nyo ba si Saldi? Wala. Wala kayong pag ginawa, inimbisiga. Hinahanap nyo si Saldi, huhulihin nyo. Yun lang. But, ang ibig ko sabihin, dapat imbestigahan nyo. At kasama sa pag-iimbestiga, yung dati yung mga tauhan. At sino yung mga tauhan niya? Tumitin mo rin. Saka yung 14 lalabas pa at iba pa. Tama, di ba? Oo nga. Yeah. Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Naku, magagalit po yun, Sam. Away yun. Pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Bigyan natin, tingnan ninyo, balansihin natin. Balansihin natin. Tsaka yun, siyempre, hindi pa magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano ba pamantayan natin? Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? O yung nagdadala. Yun nga, yung nagdadala. Yun ang kinundin eh. Kinundin na yung nagdadala. Yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya Wala man pala, lang sinabi. kaya pala, Sen, kayo na, nang nagsimula, nung na-ambush interview si Atty. Baligod, yun ang kanyang pinahayag. O eto may sasabihin ako sa inyo. Nautakan na naman sila ni Senator Marcoleta.
Oo. Nilockdown nila yung Senado. Nilockdown nila. Eh, di ba may balita matutuloy ang Blue Ribbon? Eh, hindi naman tuloy eh. Ako hindi ko alam kung tuloy, kasi may nagsasabing tuloy at hindi. Pero eto sabihin ko sa inyo hindi ko sigurado to na tuloy o hindi Nag-lockdown sila. Ang Blue Ribbon kasi, ang date ng June 11, pumapatak ng Wednesday. Ng Huwebes. Huwebes talaga, sigurado kayo. Talagang nila, no? Talagang kumaagat sila sa pain ni Senator Marcoleta. Di ba? Eh, paano kung hindi pala tuloy ang Blue Ribbon? Sige nga, isa lang sabihin, hinuhuli talaga ni Senator Marcoleta ang mga ito. Na kung gaano ka-paranoid yung mga yon, yung mga 12 ibang senador, hinuhuli ni Senator Marcoleta, kumagat na naman kayo sa pain ni Senator Marcoleta. Kung hindi tuloy, alam ko hindi tuloy ang Blue Ribbon eh. Bagaman nagsasabi tuloy Blue Ribbon sa Huwebes, pero alam ko hindi tuloy eh. Diba? Yan na naman kasi kayo, padalos-dalos kayo. Isa lang ibig sabihin, napapakita ni Senator Marcoleta sa sambayan ng Pilipino na gaano nun sila kataranta pagdating sa flood control. Kesyo daw may threat ang Senado, kesyo daw ganyan. Biruin mo, dami ng dahilan. Sentimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayaw pa nga sabihin nga na bayani. Yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po hindi kabayanihan? Sabi pa naman ng mga sundalo doon nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay Tapos tong ganito pala inutusan kami na inutusan masama pa pala. Kaya nga hindi rin nila nakaya Hindi na rin nila nakaya Mabigat po yung pangyayaring ito. Pagkatapos sasabihin pa sila na binigyan lang sila ng ganitong kalaking pera. Nanggaling ka mismo sa NBI director. Ayun na nga po. O sige, palagay natin. Palagay lang ito, Jen. Pinagbibigyan daw ng tigli 5 milyon yung 18 ex-soldiers. Ito, lohika na naman ito, mga kababayan. Kaya tingnan nyo kung gaano patibong ni Senator Marcoleta. Ang galing talaga ng utak ni Senator Marcoleta. Hindi sila uubra. Bilis po kayo. Lohika lang ito. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng ng statement. Ng statement. Yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Saka hindi, ito malupit. Ito malupit. Tanungin mo yung NBI, tanungin mo sila. Nabigyan ba ang 18 Marines ng 5 milyon? Sabi nila, oo daw. Yung iba sa kanila, oo daw. Talaga ba? Sila may sabi niyan, nabigyan ng mga 18 Marine ng 5 milyon. Talaga ba? Teka muna, paano yung 14 parating nabigyan hindi? Talo ka doon. Sabi mo, 18 lang binigyan. O, di ba? Doon pala, halata mo na Di ba? Kaya nga hindi nila lahat, alam mo si Senator Marcoleta, sino ba may kontrolado kay Mike? Kaibigan niya si Senator Marcoleta. Hindi ko sinasabing kontrolado ni Mike Marcoleta si Mike Defensor, pero magkaibigan sila. Alam nila kung paano ilabas yan. Kaya nga hindi agad nilalabas yung ex-soldiers lahat Di ba? 18 lang muna pero marami yan. 18 lang muna. Tamo, kumagat sila sa pain. Binigyan daw 5 billion 18. Paano natira? Binigyan hindi. Kalabisan nyo, sasabihin nyo, ay binigyan din. Hindi na, sabi mo 18 lang binigyan Ngayon sabihin mo, pag may 40, may pahabol ka pa. Ay, binigyan din pala yan. Iba na. Ganun kayo na utakan ni Senator Dante Marcoleta.
Kaya-kaya ibigay mo Dahil sa nun. dami ng maleta. Oh, lohika lang, lohika. Aha. Huwag na po nating ibase sa mga sitas ng mga kung ano-ano, mga jurisprudence, mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Lohika lang. Aha. Hindi nila kayang tapatan yon, yung maleta na yun. Naku. Aha. Higit pa doon ang kaya nilang gawin. Kaya nga eh. Oo. Naku. At saka, Kawawa naman sila kaya natin binabanggit ito. Sa aking palagay, nagkusa sila, dala na rin siguro nung kanilang kagustuhan na ibawi ang taong bayan. Naisip din nila eh, masasapanganib sila. Kagaya ngayon, itong kalagayan nila ngayon, maaari silang makulong lahat na kung ano yung ginawa kay Gutesa, totoo po. yun din ang gagawin. May president na ito eh. Aha. Pero kahit ganun, nasasalamin nila na malalagay sila sa katakot-takot na problemang legal at kung iba ay pananakot at lahat na. Pero nagpasya pa rin na gawin nila ito eh. Aha. Pagkatapos, makikiusap ang armed forces, huwag nyo nang tawagin na ex-marines. Mabigat yun, ano? Hindi ba? Aha. Dapat nga, pinurteksyon. O kaya naman, ako ko statement doon, Kuya Benny, no, Sen? Yung mga kababayan natin dyan, huwag nyo nang kuning bodyguard. Diba? Siguro, yung mga dating sundalo, kung gusto talaga nila. Diba? Pero ang ibig ko lang sabihin, para bumalansin naman, dahil sa lohik ang Alam mo, hindi naman pwede sabihin natin lahat ng AFP. Ilan lang yan eh. Alam na mga ibang kasundaluhan sa buong Pilipinas, kapulisan, ang totoo. Di ba? Alam yan. Siguro naniniwala lang kumakampi niya kay Junior, ilan lang eh. usapan natin. Oo. Yung nagdadala, ayaw na nilang ipatawag ng ganon. Opo. Paano yung pinagdalhan? Honorable po yun. Hindi ba mas masahol yung mga yon? Yun na nga, yun O, na nga. bakit wala man lang magkusa naman? Doon sa ahensyang kinabibilangan naman itong mga pinagdalhan na ito, alam Oo. naman ninyo kung sino-sino kayo. Oo. Bakit nagpapatawag pa kayo ng ganyan? Di ba pwedeng palitan na rin yun, Kuya Benny? Pero ang sa atin, ang benefit of the doubt natin dito, no? Ayaw nila ipatawag na dating sundalo, dating marinito, para lang maiwasan na kumulo. Aha. Na kumulo yung dugo ng ating mga kasundaluhan. Dahil nga naman makati sa pandinig nila na dating Marines, Oo, ayaw nila baka mawala yung mga sundalo sa kanila eh. Ganyan katuso yung mga yan. sa ganyan, at dating Marines, yung nagdi-deliver pa ng pera. Aha. Di ba? So, of course, Pero masakit sa mga sundalo. Mga sundaluhan, alam ko masakit sa damdamin nyo. Na itong mga 18 Marines, ginigipit ngayon ng nasa taas. Di ba? Mga kabaro nyo. Ako, hindi ako papayag eh. Ako, hindi ako papayag. protection din yan para sa seguridad ng bansa na wag natin babanggitin Marines. Wag, ano na lang. Eh, pero hindi natin may tatali. Hindi, Marines ang banggitin natin. Mula ngayon, Marines pa rin ha. Huwag mga bodyguard. Marines pa rin. 18 Marines, 18 Marines, 18 Marines. Ex-soldiers. Hindi mo diba? maitatatwa na talagang dating sundalo yan. Kaya Dating nga, Marine yan. Bakit mo itatatawa yun? Mm. Lalo na nagpasya nga sila na magsakripisyo kahit alam nilang malalagay sila sa alanganin dyan. Yung nangyari kay May bagong patibong si Senator Marcoleta. Wait nyo. Malibago, patibong. Hindi nila maasahan kung ano yun. Gutesa, Kunwari lang yan, lockdown nila. Maniwala kayo, kunwari lang yan. higit pa dyan ang mangyayari sa kanila. Pero nagpasya pa rin sila. Totoo. Alang-alang sa kagustuhan nila na maayos natin ang problemang ito. Aha. Na ito naman ang talagang inaharangan. At dapat nila talagang harangan siguro dahil ayaw nila talagang makita at makilala kung sino-sino sila. Okay, maraming salamat po sa inyo eh. Sinariwa muli sa inyo at muling ipinaalala sa inyo yung mga ganitong tagpo. Na dapat talaga maging alerto kayo, maging bukas ang inyong kaisipan, no? Na talagang eto, walang dahilan na hindi tayo maniwala sa 18 Marines, no? Totoo ito, malapit na po. Huwag kayong mag-alala. Baka mula ngayon, baka 5 araw na lang eh. May himalang mangyayari. Abangan nyo sa June 12. May himalang mangyayari. 'Di ba? Yung tinik nahugot na. Di ba? Hindi. Figure of speech lang yan. Maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan. Isang makabuluhan talakayan naman ang aking hatid sa inyo. Ingat lagi kayo. Abang-abang lang. Salamat na marami. Paalam po sa inyong lahat.